Silipin naman natin ang daloy ng trapiko sa may EDSA Orense. Mabagal na po ang usad ng mga sasakyan patungong northbound. Ayan, bahagya na hong gumalaw ang mga sasakyan para na ho siyang isang malaking parking area. Kung nakikita ho ninyo sa magkabilang panig, yung mga sasakyan po na patungong Ortigas at Cubao, Quezon City, ayan, bahagya na lang ho silang gumalaw. Gaya ng pinakita namin sa inyo kanina, traffic din po sa iba pang bahagi ng EDSA northbound. Kabilang na sa may Mega Mall at White Plains. Katamtama naman ang daloy ng mga sasakyan patungo sa lungsod ng Makati at Pasay. Pero kanina ho siguro yan. Pero ngayon ho nakikita natin, bagyang gumagalaw lang ho ang mga sasakyan mula dito sa ating kinatatayuan. Nakikita ho natin kung paano umuusad ito mga pampasaherong bus, yung mga private vehicles. Medyo talagang makapal ho at mabagal ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. At yan naman ho ay talagang, sabi nga ho ng MMDA, expected na ho yan. Dahil malapit na ho ang Pasko, rush hour po ngayon, marami ho nag-uuwian, kaya ho talagang nagkakaganyan ang traffic. Para ho tayo kumuha na iba pang detalye kaugnay ho ng lagay ng traffic, nasa linya ho natin si Atty. Crisanto Saruca Jr. Siya ho ang OIC Traffic Discipline Office ng MMDA. Atty. Saruca, magandang hapon po. Magandang hapon, Susan, at sa inyo pong mga tagapakinig. Nako, ano ho ba ang aasahan natin mula ngayon hanggang sa magpasko? Talagang ito ho ba magiging ordinaryong tanawin natin na para hong pagong yung mga sasakyan, lalong-lalo na ho sa mga pangunahing kalsada gaya ng EDSA? Kagaya po ng nai-abiso na po ni Chairman Francis Tolentino nung nauna, ito pong December 19 natin, sa December 23 po, asahan na po natin talagang mabigat ang daloy ng trapiko. Aha. Pero attorney, di ba sinasabi ho na ang MMDA nakapagpulong ho sa mga mall owners, di ba? Tama na po. Kaya ho nagkaroon ng late open, late open, late close yung mga mall along EDSA, para ho maibsan yung daloy ng traffic. Nakatulong ho ba? Parang lalo yata tumindi yung traffic natin. Doon naman po sa pag-aaral natin, nakatulong po yung adjusted mall hours dahil yun pong mga nagsha-shopping hindi na po sila kaagad-agad umalis sa kanilang opisina at pinagpapaliban po yung pag-shopping na medyo mas gabi na po. Pero, attorney, ang sabi ho ng mga nakakausap natin, umaga pa lang, traffic na. Ngayon, minsan hating gabi na, alas 11, alas 12 na ng hating gabi, matraffic pa rin. Unlike before, na pag umabot na ho ng mga alas 10, alas 11, medyo kahit pa paano malaki na ho yung iniluwag ng traffic. So ngayon parang naprolong, parang mas humaba ho yung oras na kalbaryo natin sa traffic. Ano ang paliwanag dito ng MMDA? Nung mga nakaraang araw po, maidagdag na po natin dyan yun yung mga hindi pa tapos na mga construction po ng DPWH. Kaya nga po pinahinto na kahapon para po hindi na po masyadong makasagabal. At talaga pong sunod-sunod rin po ang mga Christmas party at yung mga nagla-last minute shopping po. Nagkakasabay-sabay na po kasi. Kasi kung makakausap niyo talaga yung mga motorista, attorney, parang wala ho akong nakausap na nagsabi na lumuwag na yung traffic. Para sabi nga ho nila, inihahandaan nila yung sarili nila na talagang lalo pa hong titindi ito, lalong-lalo na nga ho. Halos isang linggo na lang at Pasko na. Ano ba, may papayo nyo at gusto nyo sabihin sa mga motorista natin? Dito po sa parte ng EDSA at saka C5 po, nagdagdag pa po tayo ng mga traffic constables natin at mga motorcycle units. On top po ito dun sa mga talagang nakatalaga dun sa mga lugar na yan para nga po makatulong dun sa pagpapabilis ng daloy ng traffic. Tuloy-tuloy na po ito hanggang makatapos po ang Pasko. Kasi attorney, kung mapapansin ho natin, pati ho yung mga side street talagang punong-puno ho ngayon. At malaking bagay ho na kahit pa paano yung mga barangay officials, yung mga tanod I think, nakikipagtulungan na rin ho sa pagsasaayos ng traffic. Sa tingin ho ninyo? Sa katunayan ho yan, nagkipag-ugnayan po tayo sa local government, sa city government at sa mga barangay bago natin ilunsad yung mga Christmas loops. Nag-clearing ho tayo dyan sa mga alternate routes, sa mga side streets para ho magamit din po nating mga motorista. Napapansin ko rin di ba meron tayo scheme na meron yung odd-even, yung mga bus pwede yung dumaan sa underpass, Yung may nakatulong, para napansin ko, lalo na ho pag weekend, parang hindi ho ata. Para lang ho sa mga provincial buses po yung odd-even scheme. Para sa provincial buses na pwedeng gumamit ng underpass po natin sa EDSA.
Yung mga city buses so nandun pa rin sa service road. Oo. So sa ngayon ho, bukod sa paglalagay ng mga karagdagang constables, ano pa ho ang mga balak ninyong gawin? Kasi meron na tayo ng mga Christmas lane, dagdag tayo mga constable, ganyan, ano? Ano ba ho yung mga nakikita nyo dapat gawin? Para ho tayo kahit pa paano maibsan naman ho itong talagang problema sa traffic. Opo, meron po tayong nilunsad na 12 related Christmas efforts po sa tulong po ni Chairman Tolentino. Yun na nga po yung ating adjusted mall hours. Kadugtong po niyan yung ating may mga buses so, na magagaling sa malls at 11 p.m. at bawat mall po ay mayroong 10 mga traffic constables kasama po yung mga mall security guards at mga PNP officers po natin. Ngayon po yung ating Pasig River Ferry ay umaga na ho ang kanilang operating hours. Nagsisimula na po ng alas 4 ng umaga para nga po doon sa simbang gabi. Tapos po pinatigil po ni Chairman Tolentino yung reblocking activities. Tapos po yung mga moratorium din ho ng mga road repairs hanggang matapos na nga itong Christmas season. Tapos yung sa port-related trucks naman po, nagkaroon po tayo ng truck regulation na nadagdag po yung San Marcelino na magiging ruta po nitong mga truck. Tapos may bago kong memorandum circular din si Chairman na simula po December 17 to 22, pinapayagan po ang trucks na gumamit ng Rojas Boulevard magmula ng hating gabi hanggang alas 5 po ng umaga. Oo. Siguro, attorney, dahil doon sa mga binabanggit nyo, talaga naman ang layunin yan, maibsan yung daloy ng traffic. Pero kung nararanasan ng mga motorista, masikip pa rin, siguro ang kailangan na lang natin ihingin sa mga motorista, pangunawa at pasensya, ano po? Tama po, humihingi po tayo ng pag-iintindi sa ating mga motorista at commuters. At the same time, humihingi din po tayo ng konting disiplina din po sa ating mga motorista. Sumunod po sila batas trapiko, sumunod po sila dun sa mga yellow lane, sa motorcycle lane, sa paggamit po ng mga footbridges at pagre-respeto po doon sa ating mga traffic lights at mga traffic enforcers. Oo, yan. Ako talagang yan ho ang ating bubunuin hanggang sa makalampas po itong holiday season. Maraming salamat po, attorney. Maraming salamat, Susan.